pag-usapan lang natin si Jericho, yung gumawa ng EB-API. Ngayon, balitang-balita na siya sa kanyang post, sa kanyang Facebook page na natanggap na niya yung registration ng trademark ng entertainment services doon nga sa EB-API. Ang tanong niyan, magagamit pa ba ng Tape Incorporated ang EB-API kung sakaling siya ang nagmamay-ari ng EB-API? Matatandaan ninyo guys na si Jericho, siya ang kinuwang writer na sumulat sa segment ng EB-API. At kung anong ibig sabihin daw ng EB-API ay everybody happy. Bali ang nangyari yan guys noon sumulat ito sa Tape Incorporated, kinuha nga ito dahil alam naman natin si Jericho ay nakabilang maging host at naging contestant ito sa Itbulaga noon. Ngayon, nakasalubong niya si Bullet saka si John na hindi nila alam na si Jericho ay isang writer na sumulat nga ng EB-API. Noong time na daw na tawagin daw kung sino yung sumulat ng EB-API, iba daw yung pinakilala ng head writer ng Tape Incorporated. Hindi daw si Jericho na kung sino ang gumawa ng EB-API. Kailangan daw makausap ni John saka ni Bullet dahil nga natuwa sila sa ginawa ni Jericho. Pero iba ang pinakilala nila. Ngayon, itong si Jericho, dahil nga ang sabi daw ay titignan muna kung okay sa mga boss yung EB-API na ginawa. Ngayon, nagtuloy-tuloy hanggang sa makita ni Jericho na nagtuloy-tuloy saka pati na rin yung mga nakasama niya na ginagamit daw yung EB-API. Ngayon, ang sabi pa ni Jericho nung ito ay na-interview, ang sinasabi pa niya na doon daw sa team song ng Itbulaga or Tape Incorporated ay wala yung EB-API. It's everybody happy. Wala daw yun eh. Ngayon, parang yatang nilagyan na lang or parang yatang inedit na lang yung kanta. Nilagay na lang yung EB-API. Ngayon, naitanong nga to kung ano na ang balak ni Jericho. Kasi awak niya na ang katibayan na siya talaga ang nagmamay-ari ng EB-API dahil sa registration of trademark ng entertainment services. Mapapatunayan niya yan na siya lang ang pwedeng gumamit nito dahil siya ang lumika, siya yung author kasi meron siyang proof eh. Meron siyang text na pwedeng magpatunay na siya ay pinapabalik na ganito na lang, subukan muna yung EB-API kung okay sa mga boss. Nung naging okay, iba na yung tinawag. Yun ang masaklap doon eh. Parang bypass daw yung nangyari. Siyempre naman, iba yung tinawag nila imbes na si Echo. Para yatang binaypass si Echo. Noon kasi, tinanong niya yung head writer kung kasi yung pagkaka-interview kasi kay Echo, para talagang gusto siyang paalisin ng head writer. Kaya ito, siyempre naman, ang head writer ay tatawag ng iba. Hindi si Jericho ang tatawagin niya, iba. Diba? Kaya ito, nakalusot yung hindi gumawa. Ngayon si Jericho ay naghihintayan na lang kung ano ang mangyayari kung gagamitin pa ba ng Tape Incorporated ang EB-API. Yan ba ay pwede niyang kasuhan na paglabag at paggamit ng EB-API? Nakatunayan ay siya ang nagmamayari ng EB-API. Ngayon, ano kaya ang balak ni Jericho? Dahil nasa kanya na ang alas na gusto niyang makuha. Pero ang iniintay natin dito, kung yung isa ay meron din hawak na katibayan na pinarehistro din ng EB-API. Hindi natin masabi yan kasi wala pang panayam o sagot ang kabila. Base dito sa kumakalat na balita or kumakalat na issue, marami nang gumawa ng issue dahil sa post ni Jericho, dahil sa natanggap niya na yung registration ng trademark. Mapa-website, mapa-balita, iniintay na lang magsalita yung kabila. Gaya ng cancellation ng TVJ, iniintay na lang yung Tape Incorporated na magsalita ukol dun sa cancellation sa trademark ng titulong Itbulaga. Ngayon eto, si Echo naman ay naghihintay pa rin ng sagot sa Tape Incorporated kung ano na. Ito ba ay ititigil na nila o ipagpapatuloy nila? Sino nga ba ang may karapatan? Yung gumawa o yung hindi gumawa? Una, pinatawag sila para gumawa ng segment na title na pwedeng gamitin ng Tape Incorporated. Ngayon, ang sabi nila 1 week o 2 weeks ay maghintay si Jericho ng update kung okay sa boss. Ngayon, naging okay, bali ang nangyari, iba yung pinatawag, di ba, saklap. Ang saklap naman nun, iba yung gumawa, iba yung nakinabang. Di ba? Katulad na lang kay Joey De Leon. Siya yung gumawa pero iba yung nakinabang, di ba?